Base nga sa ating latest satellite animation ay habagat pa rin ang siyang umiiral sa buong Luzon at nagdudulot nga yan ng katamtaman hanggang sa kung paminsan-minsan ay malalakas mga pag-ulan dito sa may northern at central Luzon. Samantala, meron nga tayong tatlong bagyong binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Uunahin nga muna natin itong bagyo na may international name na si Typhoon Saudel. Huli nga yung namataan sa layong 1,950 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 165 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na umaabot hanggang 205 kilometers per hour. Patuloy ngayong kumikilos sa ngayon pa northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. At ito nga si Bagyong Saudel ang inaasahan natin magpapalakas sa ating habagat, kaya naman aantabayanan natin mamaya kung ano ba yung magiging pagkilos nito sa mga susunod na araw. Samantalang yung ikalawa namang bagyo sa labas ng ating PAR na Tropical Depression ay huli namang namataan sa layong 1,265 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay nga yan na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso pa na umaabot hanggang 70 kilometers per hour at patuloy nga yung kumikilos sa ngayon pa east-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa nakikita nga nating pagkilos nito, maaaring sa mga susunod na araw ay sundan nito ang pagkilos ni Bagyong Saudel. Kaya naman, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari nga yung pumasok sa loob ng ating PAR. Samantalang yung ikatlo namang bagyo sa labas ng ating PAR na si Tropical Depression Genari o ito yung dating si Bagyong Neneng, huli naman niyang namataan sa layong 520 kilometers north o hilaga ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso pa na umaabot hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos kayan ngayon pa southwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin na dahil malapit na yan sa kalupaan sa silangang bahagi ng China ay posible na nga yung maglandfall sa mga susunod na oras. Kaya naman nananatili na wala na itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa.